Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Mula umaga pagising natin hanggang sa bago tayo matulog, napakahalaga sa buhay natin ang tubig. Pero paano na yung mga komunidad na salat sa malinis na tubig? Gaano ba kalayo to mula dito hanggang Oliva? Ilang kilometers? 7 kilometers? Ang Camarines Norte ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na may pinakamataas na bilang ng mga barangay na wala pa ring maayos na sistema ng tubig. 11 barangay o halos 70% ng mga pamilya sa bayan ng Basud ang nakadepende pa rin sa mga balon o ilog para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig. Dito na tayo sa Barangay Oliva. Naranasan ko ng matikman ang mamuhay na halos walang pagkain at ang makisalamuha sa mga pamilyang halos walang wala. Ngayon naman, susubukan kong mamalagi ng 3 araw sa isang komunidad na hindi uso ang gripo. Manong. Ay, ang tubig? Tubig po. Pwede makilamos. Pwede po. Saan kayo galing? Diyan po sa balon. Sa balon? Sa baba. Anong pangalan niya? Susimo Reyes. Sige, sumahan ko lang kayo. Sige. Saan ilalagay ito? Sino sa loob lang. Sa loob. Sige, ako na lang. Araw-araw, bahagi na ng buhay ng mahigit 1,000 tao sa Barangay Oliva ang pag-igib ng tubig. Ito lang natin ito lagay. Okay. Istas na ito. Salamat. Ano yan? Pang-inom o panghugas? Pwede panghugas lang po yan. Panghugas lang? Panghugas lang. At mag-iigib pa ng inumin. Gigib. Para sa pamilya? Para sa pamilya. Si Sosimo, 3 beses nagpapabalik-balik kada araw sa balong halos 300 metro ang layo sa kanilang bahay. Madali bang kumuha ng tubig dito? Malayo nga eh. Malayo? Gano'ng kalayo? Malayo nga eh, kaya tsatsagaan lang. Dahil wala naman ibang matabo na malinis-linis. Walang ibang makuha malinis-linis. Tulad ng kawalan ng pagkukunan ng malinis na tubig, tila hindi rin dumadaloy ang kaunlaran sa Barangay Oliva. Nakatali pa rin ang marami sa kanila sa pag-uuling o pagkukopra. Mga gawaing maliit lamang ang kita. Saan ho yung sinasabi niyong bahay? Yan. Pwede natin mabuhay. Tara. Tagal na ho ba yung bahay na yan? Tagal na din yan dyan. Kailan ho umalis yung may-ari? Tagal na rin. Mga 1 buwan na siguro umalis dyan. 1 buwan. Pambiran niya. Bukas ito. Sa kubong ito ako nagpasyang manirahan para sa 72 oras kong pananatili sa lugar. Pwede yung makitira muna dito sa hali. Pili po. Ang titira.
wala naman itong tao, di pwedeng tira naman muna ito. Nung araw din na iyon, umakyat kami ni na Sosimo sa bundok pagkatapos niyang mag-igib ng tubig. Ang kabuhayan ng kanyang pamilya, kung hindi sa pangungopra, nakasalalay sa paggawa ng uling. Bukod sa pagkokopra, yung pag-uuling ang isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga taga rito. Pero pagkapag masama ang panahon tulad niyan, may paparating na bagyo, tigil yung pagkokopra at yung pag-uuling. Yan. Gano'ng katagal to bago maging pera? Baka mga 5 araw pa ito. Mga araw pa. Tapos gawa ulit. Ganyan ulit, puputol ulit dyan. Ganyan o yan. Puputol ulit yan. Yung kinikita mo ba sa pag-uuling, sapat ba yun pantusto sa pamilya mo? Kung ako tatanungin ito yan, pinagtsatsagang pero kulang na kulang kong isipin dahil kaya lang wala naman akong ibang mapagpihit na baritong hanap buhay. Yun lang talagang pag-uling. Sisindihan yan tayo. Diyan sa loob niyan. Pag nagliliyab na, pag nag-aapoy na, babantayan yan. Oo, binatang tendo. Parang niluluto lang. Oo. Pagkataas ng 5 araw, magkano kikitain nyo dyan? Sa 7 hanggang 8 sako. May hati kayo ni Kuya. 700 yun, di yan. Tig 350. Oo. Pati kami dalawa. Sa 5 araw, di na masumayan. O kulang. At tsagaan nga kahit kulang at wala naman ibang wala naman ibang paghahanapan. Natsaga namin yan. Ilan ba anak mo? 5. 5? Kulang yung 350, no? Isang linggo, no? Kulang. Kulang po sila, kaya lang ay walang magagawa. Halos 5 oras na ang nakalilipas, hindi pa ako nakakainom. Sa tindi ng init ng araw, kasabay pa ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho. Maipagpapalit ko yata ang lahat. Masayaran lang ang lalamunan ko ng malinis at malamig na tubig. Yung madali kong nakukuha na malinis na tubig sa araw-araw, hindi ko alam, sa ibang lugar pala, matindi ang kanilang pinagdadaanan. Makatikim lang ng malinis na tubig.